again the previous right? Okay. I have nicely. But why did you receive the first one? No, I have not received. Bakit nga? What is the legal basis? Wala naman dito No, sila we're not arguing. Which one, sir? Merong first impeachment proceeding na nandun na sa office kay Attorney Jesus. Ay, she was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. I-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Kami ng impeachment laban sa'yo. Andito kami ngayon sa House of Representatives kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas. Kasama si Chavit, Mike Defensor, si Atty. Topacio, at papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Financial and intelligence funds, yung classrooms, di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo. Tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DepEd. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Dinalaw mo na St. Luke's, munti ka na ang mama. Ang daming ang daming nag-aabang. Hinimatay daw. Oo, nag-trending sa isang platform talagang kaabang-abang. Hinihintay ng taong bayan kung ano yung next. Sayang. Maraming grounds at komprehensibo at Respicio sa inaing third impeachment versus Bonget. Panelo sa pagsasampa ng plunder, pakululang nila Trillanes, malamang. False property na inugnay kay Romualdez sa abot sa 1B. Grabe, no? Sobra. Ang dami, hinarang ang impeachment. Yan ang, pag-amin ni Attorney Respicio o Vice Mayor Respicio sa kanyang panayam. At alamin natin, maya-maya, meron ho mga video rito ang sagot kasi, bakit daw hindi tignan yung salin? Anak ng tipaklong. Meron naman pala kayong mga rules. Pero, mamaya ka na muna mamaya ka muna mag-sounds. Simulan natin dito sa sinugod sa isang ospital. Oo, akala ng taong bayan, kasi nananalangin yung taong bayan, sana kasunod. Di ba? Sana kasunod. Ang dami nag-trending May nagpapalakpakan na, yay! Anak ng bugi. Nakasagot pa sa interview Sino nag-interview? Yung kanyang under. Simulan natin dito at maya-maya, pag-usapan natin kung bakit hindi tinanggap. Wala raw yung Secretary General. Kung wala ang Secretary General at still opisina ay opisina, kung meron nagtatrabahong tao, katanggap-tanggap ang mga dokumentong inihain. Bakit hindi pwedeng tanggapin? At hindi daw siya yung kailangan tumanggap. Kailangan daw tumanggap yung Secretary General. Mali. Diba? Ano pang silbi ng opisina nyo kung hindi tatanggapin yung mga reklamo? Meron na naghain ng plunder case. Yung una, yung peke. Oo, yung sinasabing abogado ni Palaka. Pangalawa, itong Makabayan, hindi rin tinanggap. Pangatlo, itong kala Attorney Respicio, Attorney Topacio, Attorney Paras, at marami pang iba na individual, hindi rin tinanggap. Bakit? Ang tanong. Nakakatawa sila, no? Pasok. Mamaya, abangan natin yun. Kumpirma ni Jose Claire Castro, Palace Press Officer at PCO Undersecretary na dinala
sa St. Luke's Medical Center si Pangulong Marcos Jr. Bakit? itong Miyerkules, January 21. Ayon kay Castro, sumailalim sa medical observation ang Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort. Nilinaw rin niyang wala nang dapat ipag-alala sa kalagayan ng Pangulo. Aniya, he has been discharged and he's back in Malacanang. Nilinaw ng Malacanang na posibleng dulot ng sobrang pagod at puyat ang naging discomfort na naranasan ni Pangulong Marcos Jr. Dahil Sobrang pagod at puyat daw. Baka sobrang takot at stress. Dahil ilan na ho ang naghahain ng impeachment case. Laban sa boss mo. Nako, mukhang totoo ata yung sinasabi ng universe. Hindi matatapos ang termino, sabi ni Aling Ledesma. Ano kaya ang mangyayari kung tuluyan talagang umusad yung impeachment? Kasi, sana yung impeachment na una na matibay at hindi makakawala talaga, yung ihahain nila Attorney Topacio, Attorney Respicio at ng mga iba pa. Kasi yun talaga matibay yun. Diba? O tuloy. upang siya ay pansamantalang sumailalim sa medical observation. Ayon kay Yusek Castro, kahit madaling araw ay patuloy pa rin nagtatrabaho daw ang Pangulo. Kaya't hindi Ano tinatrabaho? nakapagtatakang makaranas ito ng matinding pagod. Aniya, kahit na madaling araw po, ay nagtatrabaho pa Si BP Sara na nga nagsabi na hindi marunong magtrabaho yan. Ngayon na nagkakaroon ng gipit-ipitan, sakalang kumikilo sa mama. Oo, kasi natatakot na rin. Kaya ginagalingan na ng husto. Pero wag ka maniwala na nagtatrabaho. Oo, hindi. Oo, propaganda pwede, pero trabaho, sabi ni Aling Ledesma, malabo yan sa tubig ulan. Kaya mga ginagawa niyan ay isang ano lang yan. Oo, sarswela lahat. Diba? po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Nako. Na-overdose ba? O Yan. naglakang pa nga? Yan. Ito ang diretsahang tanong, kalakip ng isang breaking news article Yan. na ibinahagi sa official Facebook page ni dating COMELEC Commissioner Atty. Yan Rowena tayo Guanzon. naniniwala. Kaugnay ng ulat na sumailalim sa medical observation si Pangulong Marcos Jr. Ito'y matapos kumpirmahin ng palasyo na ginugol ng Pangulo ang magdamag sa ilalim ng medical observation Yun. bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort. O baka naman nag-aalala ang Pangulo dahil sa napakaraming impeachment case Yan. ang ibinabato at isinampa laban sa kanya. Isinampa na kasi nitong Huwebes, January 22, ang Yan. ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House of Representatives. Kabilang sa mga complainant, sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, Si Chavit dating pala. Kongresista Mike Defensor, dating Mambabatas Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr. Okay, at si abogadong General Esperon. Ferdinand Topacio, kasama ang iba pang mga dating opisyal ng gobyerno. Ngunit hindi tinanggap ng Office of the Secretary Yan ang General nakakabuwisit. ng House of Representatives ang ikatlong impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang reklamo ay inihain ng grupo ng mga kilalang kritiko ng Pangulo. Matatandaang hindi rin tinanggap ng parehong opisina ang isa pang impeachment complaint na inihain ng Bayan at inendorso ng Makabayan Bloc kaninang umaga. Bakit kaya hindi tinanggap? Nanginginig na ba sa takot? Bakit hindi tinanggap? Isipin nyo open naman yung opisina na nila, hindi naman close, hindi naman holiday. Bakit hindi ka tanggap-tanggap? Dapat tinanggap nyo para hindi kayo mapulangaw. Pulahan pala, Oo, tinanggap nyo. Para hindi unfair sa mga Pilipino. Kasi doon sa una nag-file, tinanggap nyo na nagpapanggap na kalaban ng
Pero, so, ang lumabas pala sa tunay na tunay, abogado pala siya. O ibig sabihin, gagawa sila kwento para kunwari, pag na-dismiss, tapos na yung 1-year bar rule. Buti na, magaling yung mga partido ni VP Sara o yung mga supporters ni VP Sara. Matatalino. Di ba? Alamin nga natin bakit hindi tinanggap at bakit, ano ang rason. And I do understand, could we have a moment lang na, wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. This is a public office. Yeah. I just have to be... Sige, attorney. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around. Yan naman. It is the office of the Secretary General. How about not the deputy? Secretary General? Where's the himself. deputy? Deputy Secretary. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. Tama. You should receive. Bautista first. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy who will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Yes. I am just relaying my position. I am not. No, attorney, It's not an instruction. It is. Yeah. I am not In the position to receive. receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, whom we impeached, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in complaint line. in 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing. Sir. Okay. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Sir. Yeah. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Why this is- For the Again, record. ako sir, I'm just saying, I'm not arguing, sir. No, it's okay. What's your... Attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone? ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous people have tried. Okay. I have nicely... But why did you receive the first one? No, I have not received it. Hindi, bakit nga? What is the legal basis? Wala naman dito No, sila. we're not No, arguing. which one, sir? Merong first impeachment prosecution na nandun na sa office kay Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but attorney, Oh, what is your even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. is. Sir, I'm just manifesting. And Wow. that's all. Up to what level yung may authority? May tatanong sa office of the section. Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan siguro. Tama. that you already received. Obviously, sir, that is not within my... Yeah, hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang. So, number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney Jesus was allowed because nandito si Secretary Garafil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may Instructions. instruction? No. Ang Ano ang basis hindi nyo? pwede yung ginagawa nyo. Ano ang basis mo kanina? What is your basis? You Tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record. Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here... Sorry if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, Just answer the question para hindi ka mabadger. If you're ganito not kasi. answering the question, then give us answers because we are citizens. We are paying your salary. Ganyan talaga. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed
legally received by law. We tendered it Tender. to you. We are proffering and tendering it Our complaint. under Oh. and by virtue of the Teka, Constitution. sandali. Today is 2:18 Okay, si attorney- in the si afternoon attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Hindi, just kaya sit nga, down. explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya nga sabi ko baka. Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. Okay. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Sige against the nga. law. It's against the law. Is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni attorney, I'm not authorized. Is there an instruction, attorney? No. Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Wait, sir. Okay, listen mo, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a public salary. office. You are a public, you're a public official. One by one. Under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by O sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. This is a public office. Public office. Hindi to private conversation pare ko. For manifestation's sake, Okay. Okay. I just manifest. Okay, go I ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, according to Topacio, will tender the Okay. complaint. Okay, let's Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint Oo. in accordance with the Constitution. I note, Okay. I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? I note. Inabot ko. Oh. Yes, sir. Kanina I yun. note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para at least po. Okay. Nonetheless, we are tendering the Attorney, Okay. just to be to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito na motions. We understand na. So, thank you. Wala pong sama na loob. If that is what I understand. In fact, we feel sorry that you have to take the We fall thank you this for video. receiving us. So, maraming salamat. Kung may- Yung documents. Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming Para verified. kukumpletin ko na rin po. Okay. It was an attempt to No, it's not an attempt. We tendered to you. We tendered to you. Para kukumpletin ko na nga. Galing na sa kanya. Sige, let's You are here To tender. To tender. I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive, ha? Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Attorney, Di ba pasensya office, na. di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Ako, Yeah, very- Ako. Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7. Sama si Cheloy. Tanungin mo ko We sa will wait Out of the country. until Anyway, thank you for that, ha? Alam mo naman na, where is the SecGen? Where is the SecGen? Asan na section? For the record. Grabe, no? Bakit wala sa opisina itong Secretary General? Nagtatanong lang. 'Di ba? Hindi naman Sabado, hindi naman holiday. Dapat nandyan siya. Kung may meeting, dapat meron siyang second officer o kaya meron siyang opisyalis na pwedeng mag-receive o tumanggap kung ano man. 'Di ba? Mga yan nga pag halimbawa may mga document na rush meron silang pino-4 para pirmahan. 'Di ba? Tapos yung mga ganyang magandang bagay na yan, babaliwalain at hindi tatanggapin. Narinig niyo ba? Refuse.
Ngayon, ito. Pakinggan natin yung... andun si Atty. Respicio sa ano na yun sumama siya alamin natin dito. At kanina, marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No? Bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento, sir, ba't po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general, dating congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy. Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan. Yan, At hindi tama. ito impeachment lamang ng isang grupo. Tama. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Atty. Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasan na impeachment complaint. Hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. Ire-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious na obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic nyo yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya may nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney, sabi nag-comment at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung inyo pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan, bossing. May pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Opo, attorney, marami pong nagtatanong. Ano ra po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na final kanina kumpara po sa impeachment case na i-final naman noong pong January 19, sir? Itong impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yeah. Yung nasa Constitution, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron na akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kaagad yan. Sweep na sweep kaagad. Ito pa, example.
Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga programmed na mga appropriations doon sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakalodge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable. Ibig sabihin, sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, ideklarang illegal. Therefore, kapag violate mo yung Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Bago lang po. Yan, galing talaga ni attorney at yung mga grupo. Ito yung nakakagulat, ano? Yan. Ayan yung yung nakita natin kagad na pumunta sila doon sa pagpa-file ng impeachment kay Bonget. Na kami ng impeachment laban sa iyo. Andito kami ngayon sa House of Representatives kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas, kasama si Chavit, Mike Defensor, si Atty. Topacio, at papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Panoorin niyo siya, andyan yung media at ngayon ay magpa-file kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, buddy! Panoorin natin. Andyan din pala si Kate Binan. We have former congressmen as complainants also. Alam niyo, malaki problema nung yung deputy dito. Bakit hindi tinanggap? Unang-una, 'di ba? Kaya nga sila government office 'di ba? At saka yan ay hindi birong case, plunder case laban dyan sa si Bungakngak. Bukod doon, yan ay bakit yung una tinanggap, 'di ba? Yung pangalawa hindi na tinanggap. Ang paliwanag ni Atty. Respicio dahil daw para isa lang yung matanggap sa Lunes at isa lang ang umusad at ma-dismiss. Bakit? Para wala na. Next year na naman ulit. Ginagawan talaga nila ng paraan. Matitigas talaga ang mga panga ng mga loko na to. At ito, alamin natin na Atty. Salpanielo sa pagsampa ng plunder case kay BP Sara ay isang sarsuela rin din. Naghain na naman ng reklamo po si Senator Antonio Trillanes sa ombudsman laban na ulit kay VP Sara for graft and plunder. Your thoughts po? Parang nadadagdagan aside from the confidential and intelligence funds, yung classrooms, 'di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo, tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DepEd. Your thoughts? Alam po ninyo yung complaint na yan sa ombudsman. Ang nasa likod niyan ay yung puwersa na biglang nagkasama-sama, yung sinasabi mong
rebelding yan. Oh. Kasama yung mga nasa kaliwa. Yan. Yan mga dating magkakalaban na ngayon ay biglang nagsama-sama. Alam naman natin na these are the same people who were behind the arrest, the detention, and the kidnapping of the former president. Sila rin ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. Oo. Kaya yan pong mga yan, ang talagang target niyan, hindi lamang siraan ang magama, kung hindi talagang tanggalin sa Panguluhan, sa eleksyon, sa 2028. Yan talaga ang katotohanan niyan. Oo. Dahil naman yung pong mga grounds nila ay wala namang puro walang batayan. Gaya nung sa pondong confidential funds. Hanggang ngayon, wala pa pong pinalang desisyon ng COA dyan. Kaya walang basis kagad Dahil hindi naman sinabi ng COA na may irregularidad. Sinasabi lang, na kulang kayo ng dokumento, magpadala pa kayo sa amin. So if that is the basis, talagang wala. Yung iba naman, ganun din. Puro gawa-gawa lang naman lahat nila yon. Lalong-lalo pa yung kay Madriaga, yun ang dinagdag nila. Yes. Isang nakakulong ngayon, nakademanda ng kidnapping, na pilit na gumagawa ng mga istorya laban kay Inday Sara. Ito pong lahat, pakulo lahat yan ng mga grupo na gustong tanggalin talaga si Inday Sara sa 2028. Tandaan nyo, supposed to be, hindi po pwedeng idemanda ang mga impeachable officers, pero they're circumventing the law. Yan yung tinatawag na bending the law pinasasabi ng isang senador. Madalit sabi, hindi po titigil na yan. They are subverting the democratic institutions in this country para lang magtagumpay sila sa kanilang mithiin na tanggalin ang napakalakas na kandidato sa 2028 na si VP Inday Sara. Kita nyo na. Buko sila lahat lang yan, lahat ng mga paandar nila, booking kagad ng taong bayan. At naniniwala tayo, mapagdadaanan lahat ni VP Sara yan. Nung una nga na walang nangyari. Ito pa kayang pangalawa na wala na masustansya itong hinahain ni Au. Kaya kung umabot kayo sa video na ito, hanggang sa muli, ilagay nyo kung saan lugar kayo para malaman naman natin kung saan na tayo nakakarating. Bye-bye! Ingat!